Hello po, si Dr. Nada nagbabalik uli. Samahan niyo po ako at least 5 o 6 na minuto ng inyong oras para mapaunlad ko ang inyong kaalaman sa healthcare at medisina dito sa North America. Alam niyo ba na dito sa Estados Unidos at Canada, meron ko tinatawag na primary care providers. Okay. Ang primary care providers ay 3 klase po. Meron pong yung mga physician o doctor, either MD or DO, meron din pong physician assistant at saka nurse practitioner. Sa Estados Unidos, 2 klase ng doctor, either MD or DO. Ang inyong lingkod po ay DO. Ang MD po ay tinatawag na allopathic medicine at ang DO po ay osteopathic medicine. Ang MD po ay mga kauna-unahang grupo po ng doktor noong pangkapanahonan ni Hippocrates. Siya po yung father ng medicine. Ang osteopathic medicine ho ay founded po dito sa Amerika. Ang founder po ay si Andrew Taylor. Andrew Steele. Siya po ang father ng osteopathic medicine. Dati po siyang practitioner o osteopathic medicine. Naniniwala po siya na merong kakayahan ng ating katawan na igamot ang ating sarili through interconnectedness po ng mind, body, and spirit. Kaya po, dati-rari po pinag-aralan mo po yung structure, function, at saka nag-apply ka po ng manual therapy, usually po ay nagagamot po ang ating katawan, mostly musculoskeletal at saka yung lymphatic system. But later on po, nag-evolve po ito ng medicine nung i-incorporate na yung mga principles of science and medicine na pinapag-aralan ng allopathic doctors. Ang pagkakalam ko po, ang chiropractic medicine ay nagumpisa po sa osteopathic medicine. Ang pinagkaibahan po ng MD at saka DO, kagaya ng sinabi ko, ay yung whole body approach, unang-una, pangalawa, at saka yung training po namin ng manual medicine as well as physical therapy. Now, sa Canada po, okay, ang physician lang po ay medical doctor. Meron din po silang osteopathic doctor, pero hindi po sila kagaya namin na trained na physician. Meron din po mga osteopathic doctors sa Australia at sa Europa, pero kagaya ng sinabi ko, hindi po sila trained na kagaya namin dito sa Amerika. Dito lang po sa Estados Unidos ang may DO-based trained physician. May mga school po dito kagaya ng pinasukan ko po sa Virginia College of Osteopathic Medicine in Virginia. Okay. Going back po sa 3 types of primary care providers, ang Estados Unidos at Canada ay merong ganon. Sa Europa, meron din po silang NPs or PAs. Kaya lang po, hindi po lahat kasi iba't ibang regulation po sa ibang countries. Sa Latin America, wala akong alam na may PA o nurse practitioner. Ganon din po sa Middle East or sa Africa. Sa Asia, ang pagkakalam ko, meron po mga nurse practitioner sa Hong Kong or Singapore. Pero ang karamihan po sa Asian countries, wala akong ganon. Now, paano nga ba maging physician assistant? Ang physician assistant po, it requires 2 to 3 years. At matatapos ka po ng master's degree. Karamihan po sa kanila ay they earned certification. Wala po silang kinikerry na license. Usually, they work closely with an attending physician or supervising physician. Now, may mga ibang states dito sa Amerika na they can be independent because of shortages of primary care physicians. So they act as a physician and they can prescribe like physicians. They can treat, diagnose, and prescribe medications. Okay. Now, ang pangatlong klase po ng primary care provider ay ang tinatawag na nurse practitioner.
Okay, may dalawang klase pong nurse practitioner. Yung mga nagtapos ng 2 taon, meron po silang master's degree, at saka yung mga nagtapos ng 3 taon ay meron yung DNP or Doctor of Nursing Practice. Ang kinaibahan po dito sa PA ay dapat isa ka pong nurse kung gusto mong maging nurse practitioner. At ang pangalawa, sila po, they carry their own license. So pwede po silang mag-practice independent of a physician or a supervising attending physician. Yung ibang states po, karamihan po, meron po silang independence or to practice medicine. Pero ang pagkakalam ko dito sa California, you have to be at least under the supervision of a physician for 5 years before you can practice independently. Okay. So, yun lang po ang 3 klase ng providers dito sa Amerika. Usually, yung physician assistant at saka nurse practitioner, hindi ho complex yung mga tinitignan po nila, yung mga simple lang. Pero down the road, natitrain po sila to take care of those complex patient. Pwede rin po silang maging specialist, kagaya namin, base po sa specialty na gusto nilang matrain sila. Usually, natitrain po sila later on. Kung sino man po yung attending na surgeon or yung provider na papasukan nila, sila rin po ang magtitrain sa kanila dun sa subspecialty na gusto nilang pasukan. So, hanggang dito lang po. Hopefully, meron kayong napulot dito sa konting pagsasama natin, and hanggang sa ulitin, mabuhay po kayo. Bye-bye.